Nambulabog sa isang paaralan sa Pagadian City ang isang babaeng hinihinalang may problema sa pag-iisip. Sa Davao City naman, sugatan ng isang tricycle driver matapos hampasin sa ulo ng nakaaway niyang tricycle driver din. Yan at iba pang balita sa Mindanao, hatid ni Sheila Vergara Rubio. Balisa at tila wala sa sarili. Ito raw ang babaeng nambulabog sa Tulangan Elementary School sa Pagadian City. Kwento ng isang guro, pansamantalang nabulabog ang klase sa paaralan dahil sa pagwawala ng babae na pinaghihinalaang wala sa tamang pag-iisip. Umakyat siya, may daladalang bato, tapos akma niyang sasaktan yung mga estudyante, nakahubad siya. Kaya nadistorbo talaga yung klase namin. Mabilis namang rumisponde ang mga opisyal ng barangay sa paaralan para pigilan ang pagwawala ng babae. Pero hindi raw naging madali ang paghuli sa babae dahil nagpupumiglas ito. Kaya naman minabuti ng mga opisyal ng barangay na itali pansamantala ang babae. Inaalam na ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng babae na unang beses daw na namataan sa barangay. Sa Pagadian City pa rin, isang lalaki ang patay matapos barilin ng sumpak sa barangay Lourdes. Kinilala ang biktima na si Nonito Sumili. Base sa investigasyon, pauwi na ang biktima mula sa pagsasaka nang bigla siyang barilin ng di pa nakikilalang salarin na mabilis tumakas matapos ang insidente. Ayon sa mga residente, posibleng napagkamalang magnanakaw ng kalabaw ang biktima dahil talamak ito sa kanilang barangay. May lead na ang pulisya kung sino ang sospek, pero tumanggi muna silang pangalanan para hindi mabulilyaso ang investigasyon. Sa Davao City, isang tricycle driver ang sugatan matapos hampasin ng bato ng nakaaway niyang tricycle driver din. Dugo ang pumunta sa Santa Ana Police Station ang biktimang si Rembrandt Katampong. Kwento niya, nagkasuntukan sila ng sospek kahapon dahil sa binangga umano ng sospek ang tricycle niya. Kinagabihan, muli umano silang nagpang-abot at dito na raw siya hinampas ng bato ng sospek na agad namang tumakas. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang insidente. Yan ang mga balita sa Mindanao. Sheila Vergara Rubio reporting.